Hello po sa inyong lahat. Isa rin ako sa mga loyal listeners ng channel na ito. Sana mabasa niyo po ang kwento ko. Gusto kong itago ang tunay kong pangalan at di ko rin babanggitin ang lugar kung saan ako nakatira para na rin sa sariling privacy. Kiko na lang ang itawag niyo sa akin. Ito ang kwento kung paano ako nagkaroon ng utang na loob sa isang aswang. Probinsya yung lugar namin. Napapalibutan pa rin kami ng naglalakihang mga puno at malawak na mga palayan at maisan. Basta gumabi na sa amin ay siguradong wala ka nang makikitang mga tao sa labas ng bahay nila. Sarado na lahat pati mga tindahan, kainan, kahit mga sasakyan bihira mo na makita sa labas. May mga sabi-sabi kasi na lagi raw may namamataan na lumilipad na kung ano sa langit oras na dumilim na ang paligid. Siyempre ang sabi agad ng mga tao, aswang yun. Nangyari na raw yun dati na may namataan ng mga tao na lumilipad sa langit tuwing gabi. Tapos isang buwan nang lumipas ay may nakitang patay na babae sa ilog. Butas yung tiyan. Marami ang natakot. Isa na ako dun. Kaso gabi pa rin akong umuwi minsan. No choice ako Sa trabaho ko kapag maraming order ay gabi na kami natatapos lagi. Sa isang pagawaan ng salamin ako nagtatrabaho. Ayun nga, isang beses ay kailangan na naman naming mag-overtime. Bago pa kami matapos kinakabahan na ako kasi alam ko na maglalakad na naman ako pa uwi. Wala nang tricycle o jeep sa kalsada namin ng ganoong oras. Nung mag-out na ako, nakisindi muna ako ng yosi. Pampatanggal ng konting kaba. Maliwanag naman yung gabi at mapresko yung hangin. Nung makadaan na ako dito sa eskinita, napansin ko na may bumubuntot sa akin. Medyo kinabahan na ako nun. Naalala ko yung mga kwento tungkol sa aswang daw na nangwawakwak ng tiyan. Binilisan ko agad yung paglalakad. Narinig ko yung mga yapak. Paglingon ko sa likod, may lalaki na may takip sa ulo. May hawak siyang balisong sa kamay. "Hold up to!" sabi niya. Nung mga panahon na yon, gipit na gipit talaga ako. Ayoko namang ibigay yung dala kong pera at cellphone kasi baon na nga ako sa utang. Tapos mababawasan pa ng pera. Tumanggi ako. Sabi ko iba na lang yung hold upin niya kasi manlalaban talaga ako. Lumapit siya sa akin. Winasiwas niya yung kutsilyo at naramdaman ko yung sugat sa kamay ko. Napasigaw ako. Sumigaw na rin siya. Ibigay ko na raw. Kung hindi ay sasaksakin niya ako sa lalamunan. Ayoko talagang ibigay. Biglang dumilim yung langit. Napatingala kami pareho. Tapos naamoy namin yung malansang amoy na parang nabubulok na karne. Tsaka namin nakita yung malaking lalaki na nasa ere. May pakpak siya na maugat. Bumaba siya at sinipa yung holdupper na balak na sana akong saksakin. Tumilapon yun sa gilid. Tapos nung makatayo ay sumigaw ng sumigaw. Paulit-ulit niyang sinasabi na may aswang. Hindi ako nakagalaw sa pagkakatayo ko. Nablangko yung utak ko. Lumingon sa akin yung aswang. Tapos sinabi niya na umuwi na raw ako dahil hindi ligtas sa labas. Tsaka siya lumipad patungo sa kabilang ibayo. Hindi ako makapaniwala. Niligtas ako ng isang aswang laban sa holdupper. Wala akong ibang pinagkwentuhan nito kasi naisip ko baka walang maniwala. Kaya naisip ko dito ko na lang sa channel nyo isi-share ang kwento ko. Tinanaw kong malaking utang na loob yung pagligtas sa akin ng aswang na yon. Kalaunan nabalitaan ko na meron din daw mga aswang sa lugar namin na hindi kumakain ng mga tao. Bagkus ay mga hayop sa gubat ang kinakain nila. Naniniwala na lang ako na isa sa mga aswang na yon yung nagligtas sa akin. May kakilala ako na isang sabihin na nating scammer na kinarma ng malala dahil sa pang-i-scam sa kapwa.
Sir Neb, ako nga pala si Jenny. At ang taong tampok sa kwento ko ay itago na lang natin sa pangalang Pia. Second cousin ko si Pia. Bata pa lang kami ay hindi na kami close dahil napaka maldita at inggitera noon. Ayoko siyang kalaro kasi lagi niya akong pinapaiyak. Nung magdalaga kami ay nagkaroon ng panibagong trip sa buhay si Pia bukod sa pagmamaldita. At ang malala ay gumagamit siya ng ibang tao para magkapera. Alam niyo yung mga taong umaakyat sa bus na may dalang bill sa ospital o kaya mga death certificate at picture ng mga taong nakaratay o nakahiga sa kabaong. Ayun, ganun ang ginagawa ni Pia. Ewan ko dyan kung bakit hindi kinikilabutan sa mga pinagagawa niya. Yung mga papel at picture na hawak niya at pinapakita sa mga pasahero para magpaawa ay galing sa mga kilala niyang nagtatrabaho sa ospital. Tapos noong nagamay na niya ang mga nakasulat ay siya na ang gumagawa. Pinapaprint niya sa kompyuteran. Alam niyo, malakas pa ang loob niyan na magkwento noon. Nasa isang araw daw ay kulang-kulang 1,000 ang kinikita niya sa pag-akyat lang sa bus at pagpapaawa. Wala naman daw kasing masama dahil hindi naman nila ninanakaw ang perang binibigay sa kanila. Kusa raw yung inaabuloy dahil sa awa. Ang tindi niya talaga. Ang speech kasi niyan si Pia kapag aakyat sa bus ay nagmamakaawa siya dahil kulang ang pambayad sa operasyon ng kapatid, nanay, anak, pamangkin. O kaya ay hindi mailabas sa punerarya. Mga ganyan. Tapos mid-speech daw ay mababasag ang boses niya at maluluha siya with matching sinok at patitigilan sa pagsasalita dahil umiiyak na talaga siya habang nakatakip ang muka. Sino nga naman ang hindi maaawa? Tapos sasabihin pa raw niya na kahit piso lang, kahit panalangin ay tatanawin niyang malaking utang na loob. Nakapundar yan ng motor dahil sa ganyang estilo. Tuwang-tuwa pa siya hanggang sa dumating yung araw na singilin siya ng karma. Yung nanay niya nagkaroon ng lung cancer tapos pinipila nila sa DSWD para makahingi ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Yung tatay naman niya na hit and run. Ilang araw din sa ospital hanggang sa hindi na nila kayanin ang gastos. Kaya inuwi na lang sa bahay at doon na namatay. Yung isang kapatid niyang babae, nabubulok ang ari. Cervical cancer daw yun. Yung isa pa niyang kapatid na lalaki, pinutulan ng paa dahil sa diabetes. Yung anak ng kapatid niyang may cervical cancer, meron namang hydrocephalus. Tapos yung boyfriend niya, natokhang, patay. Hindi nila mailabas sa punerarya kasi sunod-sunod ang gastos dahil nga sa nangyari sa pamilya niya. Nangyari lahat yan sa loob lang ng 2 taon. Ang masaklap pa niyan, kahit manikluhod siya sa mga tao sa bus sa pagmamakaawa, wala na talagang nagbigay kay Pia. Kung noon ay fineflex niya na halos 1K ang nauuwi niya araw-araw, nung nagkatotoo sa pamilya niya ang mga kalukuhan niya, mataas na niyang iuwi ang 100 piso. Nakakaawa rin si Pia sa totoo lang. Kasi minsan umakyat yan ng bus na nasakyan ko. Nasa bandang likod ako kaya hindi niya ako napansin. Pero nakita ko siya agad dahil nabusesan ko. Hindi ako sigurado sa eksaktong sinabi niya pero parang ganito. "Mga kuya, mga ate, hihingi lang sana ako ng konting tulong para sa pamangkin ko. Meron siyang hydrocephalus. Kahit magkano ay tatanawin kong napakalaking utang na loob sa inyo." Tapos biglang may pasahero na sumabat sa kanya. At ang sabi, "Ay nako ate, utang na loob din. Magtrabaho ka. Ilang beses na kitang nakikitang nanghihingi ng tulong sa iba't ibang bus. Nanay mo may cancer, ate mo may cancer. Ngayon naman pamangkin mo may hydrocephalus. Kilabutan ka naman sa pang-i-scam mo." Nagsalita rin yung ibang pasahero at ang sabi, manggagancho nga raw si Pia dahil kahit sila ay ilang beses na siyang nakita. Ang awa ko talaga sa kanya noon at gusto kong sabihin na totoo lahat ng sinasabi niyang karamdaman ng pamilya niya. Kaya lang sigurado namang walang maniniwala sa akin. At isa pa, totoo naman na nang i-scam siya noon. No choice si Pia
kundi bumaba habang umiiyak. As in, totoong iyak. Hanggang ngayon lumalaban sa sakit ang pamilya niya. Nagbago na rin si Pia at piniling magtrabaho ng marangal. Pero sa palagay ko, huli na ang lahat. Maikling kwento lang po ito para sa inyo. Venus ang pangalan ko, Sir Neb. Only child ako. Noong high school ako, sakitin ng mama ko. Hana ang pangalan niya. Lagi siyang dinadala sa ospital. Sabi ng doktor, mahina raw ang immune system ni mama. Isang beses nagkasakit siya ng sobrang lubha. Yun bang klase ng sakit na kahit doktor nahirapang tukuyin kung ano ba yung eksaktong diagnosis sa kanya. Sabi ni Lola noon, magagastusan lang daw kami ng malaki sa ospital. Ang mas tamang gawin daw ay dalhin na lang si mama sa isang albularyo at patignan kung ano ba talaga ang sakit niya. Sabi ng albularyo na nilapitan namin, may malakas daw na elemento na kumursunada sa mama ko. Engkantong itim daw ito. Masyadong malakas para sa kakayahan niya. Pero may solusyon daw siya dito. Kasi may mga kakilala rin daw siyang duwende na kayang labanan ang itim na mahika ng engkantong yon. Dinala namin si mama sa isang malawak na kalupaan. Sa gitna nun, may malaking bundok ng lupa. Lumapit kami doon. Inaalalayan si mama kasi hindi siya makatayo ng maayos. Pagdating doon, yung albularyo lang ang nakikipag-usap sa mga duwende. Oo raw, kaya nilang gamutin ang sakit ni mama. Pero utang na loob daw ito ni mama sa mga duwende. At sa hinaharap ay sisingilin daw kami ng mga nilalang na ito. Desperado na kami nun. Alam namin na kapag hindi namin tinanggap ang alok ng mga duwende, ay mamamatay si mama. Kaya ayun, pumayag naman kami. Gumaling nga si mama. Sunod na araw lang balik na uli siya sa dati niyang lakas. Nakakapagtaka nga. Sabi ng albularyo, malakas daw kasi yung mga kakilala niyang duwende. Kaya ganoon. Mag-ingat lang daw kami sa hinaharap dahil hindi namin alam kung kailan kami sisingilin ng mga duwende. Maraming taon ang lumipas. Nalimutan na nga namin yung tungkol sa mga duwende na yon. Hanggang isang araw ay nagkasakit ang nag-iisa kong anak na si Joseph. Sobrang taas ng lagnat niya. Dinala namin siya sa ospital. Pero tulad ni mama, hindi matukoy kung ano talaga ang sakit niya. Naisipan ko na dalhin din siya sa isang albularyo. Duwende raw ang may hawak sa anak ko. Pilit daw kinukuha ng mga duwendeng ito ang kaluluwa ng anak ko. Hindi ko maintindihan nung una. Tapos tsaka ako naalala. May utang nga pala kami sa duwende dahil kay mama. Sabi nung albularyo, sinisingil na raw kami nito at ang gusto niyang kunin ay ang anak ko. Sabi nung albularyo, kayang-kaya niya raw pagalingin ang anak ko. Sabi ko magbabayad ako kahit magkano. Basta maibalik lang niya sa dati ang nag-iisa kong anak. Dinasala nung albularyo yung noo ng anak ko. Nagsindi siya ng mga kandila at sinunog ang isang maliit na damit na pagmamay-ari raw ng isang itim na duwende. Nung masunog ito, pinahid niya yung abo sa noo ng anak ko. Nagkamalay si Joseph. Niyakap niya ako at sabi niya may maliit daw na tao doon sa panaginip niya. Bago kami umalis, binigyan kami ng albularyo ng mga kwintas na kailangan daw naming suotin ng mga 1 taon. Ito raw ay para hindi na ulit kami makita pa ng mga duwende na pinagkakautangan namin. Effective yung kwintas at simula nga noon ay wala nang duwende na gumagambala sa amin kahit kailan. Kwento ito na nagpasa-pasa na sa bibig ng mga kababayan ko. Kaya isishare ko na lang kung ano yung pinakamadalas kong marinig sa umpukan at masasabi kong nalalapit sa realidad.
Bilang napapadalas na usapin yung tungkol sa utang na loob sa mga magulang at responsibilidad sa pamilya, ay ito na nga po at ibabahagi ko itong kwento ni Loretta. Galing sa pamilya ng magbubukid si Loretta. Noong panahon na natapos ang gera noong 1940s, ay 3 na lang silang magkakapatid ang natirang buhay dahil yung 3 pa ay pinatay ng mga Hapon. Yung mga magulang nila ay matatanda na at nahihirapan na sa paghahanap buhay. Kaya ang inaasahan na lang ay yung 3 nilang anak. Si Loretta yung pang-5 sa 6 na magkakapatid at sa kadahilan ng namatay nga yung 3 nakakatanda ay siya na yung tumayong ikalawang panganay mula sa ate niya na may asawa na at 2 anak. Magkasama raw sa bahay yung mga magulang nila Loretta. Silang 3 magkakapatid at yung pamilya nga ng ate niya. Hirap na hirap sila sa buhay dahil hindi kumakasya ang kinikita ng ate niya at asawa nito. Kaya kayod kalabaw si Loretta. Madalas pa nga raw itong makagalitan dahil bilang wala pa siyang pamilya ay dapat na mas malaki raw ang ambag niya. Hanggang sa may Amerikano na nanligaw kay Loretta. Yung kultura natin na naniniwalang kapag nakapag-asawa ng foreigner, giginhawa na ang buhay. Noon pa man ay talamak na. At ayun ang nangyari kay Loretta. Halos ibenta na siya ng pamilya niya doon sa Amerikano dahil sa pag-asa na aasenso ang buong pamilya. Ayaw raw pumayag ng parents ni Loretta na isama ng Amerikano si Loretta sa Amerika. Dapat daw ay buong pamilya ang isama. Kaya ang nangyari, nakipanirahan yung Amerikano sa bahay nila. Tapos lahat ng gastos ay sa kanya. Nung ma-realize ng Amerikano kung gaano katoxic yung pamilya ni Loretta, ay nilayasan sila. Todo tulak ngayon yung pamilya ni Loretta para suyuin niya yung Amerikano na bumalik sa kanila. Since marunong mahiya si Loretta, ay ayaw na niyang pumayag. Sinusumbatan siya ng parents niya at sinasabihang walang utang na loob. Na kesyo dapat ay asikasuhin niya ang pamilyang bumuhay sa kanya at siya naman ang bumuhay sa mga ito. Ayaw na nga ni Loretta. Nagalit yung parents niya sa kanya at sinumpa siya. Gagapang daw siya sa lupa dahil nga raw wala siyang utang na loob. Pinalayas nila si Loretta pero dahil walang mapuntahan at tuliro sa mga nangyayari ay nagpakamatay ito. Natagpuan na lang daw na nakabigti sa isang puno, hindi kalayuan sa bahay nila. Nagmumulto yung kaluluwa ni Loretta at taliwas sa mahiyain, tahimik at ala soap opera princess na api-apihan noong nabubuhay pa. Poltergeist na tipo raw ang kaluluwa ni Loretta. Maririnig yung mga galit niyang sigaw doon sa lugar kung saan siya nagbigti. Parang gutom na hayop na habang tumatagal ay nagiging pagtangis ng babaeng nalulungkot. Minsan daw kapag may napapadaan doon sa gabi ay nakikita nila yung bangkay ni Loretta na nakabitin pa rin sa puno at inuugoy-ugoy ng hangin. Sa takot tuloy ng mga residente ay pinutol yung puno na yon at sinilaban. Akala nila ay magwawakas na ang pagmumulto ni Loretta pero hindi. Lumipat lang ito. At ang mas matindi ay sa mismong bahay nila nagpaparamdam si Loretta. Naririnig na lang daw ng mga kapitbahay yung sigawan doon sa bahay dahil nagpapakita ang galit na kaluluwa ni Loretta. Umiiyak na nga raw yung mga magulang nito at nagmamakaawa na manahimik na ang kanilang anak. Hindi ko alam kung tinigilan nga ni Loretta yung pagmumulto sa pamilya niya pero ang sabi ay hanggang sa namatay yung parents niya ay nanggugulo si Loretta. Kaya nga raw namatay ang nanay niya ay inatake ito sa puso sa labis na takot. Naalala ko lang uli itong kwento ni Loretta dahil trending sa Facebook yung issue nila Carlos Yulo at nanay niya. Wala lang, share ko lang na kahit noong panahon ni Kopong Kopong ay talagang issue na yung utang na loob sa magulang at pamilya. Tawagin niyo po akong Tantan.
Adventurer po ako, Sir Neb. Hilig na hilig ko talaga yung umakyat sa mga bundok at suotin ng mga lugar na hindi masyadong napupuntahan ng mga normal na tao. Gustong gusto ko rin ang pakiramdam na malapit lagi sa kalikasan. Para sa akin, ang tunay na peace of mind ay ang katahimikan ng kabundukan habang pinapanood ang pagsayaw ng mga ligaw na bulaklak sa hangin. Madalas ay mag-isa lang ako kung mag-hiking. Ewan ko ba sa sarili ko, parang mas komportable ako kapag walang kausap sa bundok. Noong 2017, may naranasan ako habang nag-hiking sa isa sa mga gubat dito sa Bicol region. Hapon na yon, malapit nang gumabi kaya ang goal ko ay maghanap ng patag na lupa kung saan pwede akong maglatag ng tent at komportableng makatulog. Kaso ang sukal nung kagubatan, puro mga naglalakihang bato at makakapal na halaman ang makikita mo. Wala akong makitang magandang place para tulugan. Narating ko itong parte ng gubat kung saan patagilid yung lupa. Tapos sa dulo, may mataas na bangin. Bad trip na ako nun kasi madilim na hindi pa rin ako nakakapag-setup ng bonfire. Malamok pa naman. Hindi ko nakita yung ugat ng puno pag-apak ko. Tumama ako dun sa ugat. Nakabitaw ako sa hinahawakang sanga at naramdaman ko na lang na gumugulong-gulong na ako paibaba sa gilid ng lupa papunta doon sa bangin. Sabi ko sa sarili ko, yun na yung katapusan ko. Pero pinilit ko pa rin na makakapit. Sadyang malakas lang yung momentum ko at pagdating ko doon sa may bangin, tsaka lang ako nakahawak sa isang mahabang baging. Nakalambitin na ako nung oras na yun. Sobrang bigat ko pa naman. Dahan-dahan na napupunit yung baging na nilalambitinan ko. Umikit na lang ako at tinanggap na mahuhulog ako sa bangin na yon at matatagpuan ng mga tao na bali-bali ang katawan ko. Pagdilat ko, may kamay na nakalahad sa akin. May babae sa itaas ko. Himala na hindi siya nahuhulog doon sa bangin kahit na nakatayo lang siya ng diretso. Para bang hindi siya kinakapitan ng gravity. Kinuha ko yung kamay. Gumaan bigla yung katawan ko at nakaakyat uli ako sa lupa. Kumapit ako ng mahigpit doon sa puno at papasalamatan ko sana yung babae. Kaso wala na siya paglingon ko. Niligtas ako ng babae na yun. Kung tao man siya o engkanto o kaluluwa, laking pasasalamat ko. Dahil kung hindi sa kanya, baka pinaglalamayan na ako. Utang ko sa kanya ang buhay ko. After noon, every year, bumabalik ako sa parting yon ng gubat. Nagbabaka sakali lang ako na baka makita ko uli yung babae at para na rin personal akong makapagpasalamat sa kanya. Kaso nakailang balik na ako hindi ko na uli siya nakita. Itago niyo ako sa pangalang Estong. Ito ang kwento kung paano ako naging estudyante ng isang albularyo. May sikat na albularyo sa lugar namin. Tawag namin sa kanya Jano. Bata pa ako, siya na yung nilalapitan ng mga tao kapag gusto nilang magpagamot o gusto nilang magpatulong para magpaalis ng mga kaluluwa. Magaling na albularyo si Jano. Meron ngang dumadayo pa sa kanya para lang magpagamot. Edad 18 nung unang beses akong kausapin ni Manong Jano. Tinuro niya ako habang nakatambay kami noon sa labas ng tindahan ni Aling Sherry. Sabi niya, nakikita niya raw sa akin ang kakaibang kapangyarihan na nakatago lang. Masasayang daw ang kapangyarihang ito kung hindi ko gagamitin. Nagtaka kaming lahat, lalo na ako. Anong ibig sabihin ni Manong Jano? Yun pala, gusto niya akong turuan kung paano manggamot. Nakatago raw sa mga palad ko ang talento. Bali, naghahanap siya ng mapagmamanahan ng lahat ng kaalaman niya at ako raw ang nakikita niyang may kakayahang gawin ito. Siyempre ayaw ko nung una. Isang gabi nga, nakatambay uli kami sa may tindahan. Nung dumaan yung mga tanod, may saksakan daw na nangyari sa kabilang barangay. Nung puntahan namin, nakita ko si Kuya Ramon.
Isa siya sa mga nasaksak sa inuman. Away babae raw ang dahilan. 3 silang nasaksak doon. At bago pa makarating sa ospital, wala nang buhay yung 3. Sobrang lungkot ko nun. Isa ang gusto kong gawin. Ang makaganti. Kilala ko lahat ng mga sospek na mga pulis. Dati na rin namin silang nakainuman. May mga pictures pa nga sa Facebook na magkakasama kami. Nilapitan ko si Manong Jano. Sabi ko, tatanawin kong malaking utang na loob kung gagantihan niya yung mga taong sospek sa pagpatay sa Kuya Ramon ko. Isa lang daw ang gusto niyang kapalit. Ang hayaan ko raw siyang turuan ako ng lahat ng nalalaman niya. Dahil nararamdaman niya raw na malapit na rin ang kanyang kamatayan. Sabi ko pumapayag na ako. Simpleng litrato lang ang kinailangan ni Manong Jano para makulam yung mga naging sospek sa pagpatay. 3 araw niyang dinasalan yung mga litrato sa bahay niya. Makalipas lang ang 1 linggo, naging balita sa amin na yung mga sospek raw ay namatay sa mga sakit na hindi matukoy ng mga doktor. Bumalik ako kay Manong Jano. Nagpasalamat ako sa ginawa niya. Nung araw din na yun ay sinimulan niya nang ituro sa akin lahat ng nalalaman niya. Hanggang ngayon tinuturuan pa rin niya ako at marami pa raw bagay ang dapat kong matutunan. Marunong na akong manggamot ng mga simpleng sakit, pero yung mga sobrang lubha ay si Manong Jano pa rin ang tumatrabaho. Sabi niya pag-igihan ko raw kasi malapit na siyang mamaalam. Basta na lang daw siyang mawawala nang hindi ko nalalaman. Ako po si Javier ng Quezon City. Dati nakatira kami sa Bukidnon. Doon po naganap yung ikukwento ko sa inyo na katatakutang naranasan ng pamilya namin. Doon po ay may mga trabahador ang lola ko doon sa bukid nila ni Lolo. 12 anyos lang ako noon. Isang beses habang naglalaro kami ng pinsan ko sa bukid, nagtatakbuhan kami noon. Bigla akong napatid sa kung ano. Nadapa ako. Ganun na lang yung pagkabigla ko. Nung pagtumba ko doon mismo ako bumagsak sa katawan ng isang babaeng walang malay at tuguan. Akala ko nga talaga ay patay na. Nagmamadali akong tumayo. Nagtatakbo ako papunta sa bahay ni Lola. Kasunod ko yung pinsan ko. Nung makita ko sina Lolo at Lola na magkausap sa terrace, ay utal-utal kong sinabi ang nakita namin. Sina Lolo naman ay nagmamadali nilang pinuntahan para tignan. Magkasalungat sa naging desisyon nila sina Lolo at Lola. Si Lolo ay ayaw niyang gamutin at kupkupin yung babae dahil baka patibong daw ng kalaban nila sa negosyo. Pero si Lola awang-awa siya kasi naaalala raw niya yung bunso nilang anak na babae na namatay na. Halos kamukha raw nung babae. Ang nagwagi sa diskusyon ay si Lola. Pinatira niya yung babae sa bahay namin. Nung gumaling yung babae ay naging kasambahay na siya nila Lola. Tapos nalaman nilang minamaltrato pala ng asawa kaya tumakas siya matapos siyang bugbugin. Yun po yung kwento ng babae. Kaya duguan siya at walang malay nang mapadpad sa bukid nila Lola. Naniwala naman agad si Lola. Awang-awa nga siya. Sabi ng babae ay tatanawin daw niyang utang na loob ang pagkupkup nila Lola sa kanya. Isang gabi napabalikwas ako ng bangon nung marinig ko yung malakas na sigaw ng boses ng lalaki. Hindi lang isa, parang 2 o higit pa. Binuksan ko ng bahagya ang pintuan ng silid namin ng mga kapatid ko para makita kung ano ba yung nangyayari. Nanlaki yung mga mata ko nung makita ko ang isang nakakapangilabot na pangyayari. Yung babae, kakaiba yung anyo niya. Pulang-pula ang mga mata. Yung mga kuko niya ay namaluktot na sa sobrang haba. Ang ilalim ng mga namumula niyang mata ay nangingitim naman. Tapos kumulubot yung mukha niya, pati balat. Gusto kong sumigaw sa takot, pero pinigilan ko yung sarili ko. Nilalantakan niya yung mga lalaki na 3 pala. Mga nakabonit yung lalaki na sa tingin ko mga masasamang loob.
Pasintabi na lang po sa mga kumakain. Nakita ko talaga na may mga kagat yung mga lalaki. Sa kamay, sa paa, pati sa liig. Hinila na lang ako ng ate ko palayo sa pintuan. Tapos nilak na niya yung pinto. Nakita na rin kasi pala niya sa butas. Kaya takot na takot din siya. Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising dahil hindi na ako nakatulog ng maayos sa nakita ko. Nadatnan ko sina lolo at lola, mama at papa na nag-uusap-usap sa sala. Ang pinag-uusapan nila ay yung babae. Sabi ni lola, napakabuti raw pala ng babae. Kahit isa yung aswang, marunong tumanaw ng utang na loob. Nakita pala kasi ng babae yung mga akyat bahay na manloloob sana sa bahay namin. Pero dahil sa utang na loob kay lola ay nagawa niya silang atakihin lahat. Nagawa man nilang makatakas ay siguradong matinding pinsala ang tinamo nila. Siguradong magdadalawang isip na sila na balikan ang bahay namin. Wala namang balak sina lola na paalisin siya kasi nga mabuti siyang magtrabaho at makisama. Pero yung babae na rin daw ang kusang umalis. Nagtatakbong palayo sa bahay ni lola nung gabi ring yun. Sabi pa ng lola ko kung sakaling maiisipan ng babae na bumalik sa amin ay tatanggapin daw niya uli. Kaso hindi na po nagpakita o nagparamdam man lang yung babae. Hindi namin alam kung nahiya o natakot din sa ginawa niya. At hindi na rin namin nalaman kung ano ang nangyari sa kanya. Pero habang tumatanda ako, naisip ko rin na nakakatakot yung ginawa nila lola na pagtanggap doon sa babae. Kasi hindi naman namin alam ang mga pwedeng mangyari. Paano na lang kaya kung magutom ng sobra yung babae? Hindi kaya pati kami ay atakihin niya? Eric po ang pangalan ko, Sir Neb. May ibabahagi akong kwento sa inyo tungkol sa isang aso na pangalanan nating Blackie. Uunahan ko na po kayo. Hindi nakakatakot yung kwento na maririnig nyo ngayon. Pero alam ko, ma-appreciate pa rin ito ng mga listeners natin. Hindi namin aso si Blackie. Nakita lang namin siya sa gilid ng kalsada. 2014 yun. Matagal na. Kasama ko yung girlfriend kong si Ina. Bale, papunta kami sa bahay ng kaibigan namin. May dala pa kami ng mga pasalubong na pagkain. Nung dumaan kami dito sa may bakanting lote, ay nadaanan namin ang isang aso na nakahiga sa damuhan. Sobrang payat niya, na halos hindi na siya makagalaw dahil siguro sa sobrang gutom. Nilapitan namin ni Ina yung aso. Kulay itim siya. Yung sa may parting mata niya lang at buntot ang may kulay puti. Sabi ko kay Ina, ibigay na namin yung dala naming pagkain doon sa aso. Kawawa naman kasi. Halatang ilang araw na siyang hindi nakakakain. Naka-styrofoam yung pagkain. Binuksan ko yon at nilagay sa harapan ng aso. Tapos kinuha ko rin yung tumbler ko na nasa bag at naglagay ako sa isa pang lalagyan ng tubig. Kumain din yung aso. Habang kumakain siya, hinihimas-himas ni Ina yung ulo niya. Gusto sana ni Ina na kunin namin yung aso. Pero sabi ko bawal. Kasi nung panahon na yon ay sa isang apartment lang kami nakikituloy. Bawal ang mga alagang hayop. Hinintay namin hanggang maubos ng aso yung pagkain at tubig niya. Sabi ni Ina, kung aso raw namin yun ay papangalanan niyang Blackie. Sumigla yung aso. Kumawag-kawag na yung buntot niya at saka dinila-dilaan niya yung kamay ni Ina. Nung paalis na kami, gusto pang sumunod ng aso. Pero nung medyo malayo na ang nalalakad namin ay bumalik na rin ito doon sa bakanting lote. Lumipas ang lampas isang taon. Kumuha na rin kami ni Ina ng sarili naming bahay noon. At nung mga panahon din na yon, nabuntis si Ina. Nag-leave muna siya sa trabaho at nanatili sa bahay habang hinihintay namin na lumabas si baby. Isang araw, galing ako sa trabaho. Mga 12:00 na ako nakauwi. Sinalubong agad ako ni Ina. Sabi niya may weird daw na nangyari. May something daw kasi sa labas ng bahay bago ako umuwi.
isang malaking ibon na nakadapo doon sa bakod ng bahay namin. Kulay itim yun, tapos pula yung mga mata. Nung pumatak daw yung 9:00 ng gabi, nakita niya raw na pumapasok sa bintana yung ibon. Sobrang nakakatakot daw yung ibon kasi meron siyang ngipin para daw sa isang tao. Takot na takot daw si Ina kasi alam niyang totoo ang mga aswang na nambibiktima ng mga buntis. Pero bago pa raw makapasok yung ibon sa bintana, nakarinig siya ng kahol. May aso rin daw na nakapasok sa bahay. Kulay itim. Ang tanging puti ay sa mata at buntot. Tinatahulan daw nito yung malaking ibon na gustong pumasok. At dahil sa bangis ng aso, umatras na lang yung ibon. Tapos lumipad palayo. Tsaka lang daw natandaan ni Ina yung asong tinulungan namin na si Blackie. Lalapitan niya raw sana ito nung bigla siyang naglaho sa hangin. Sinara niya lahat ng bintana at hinintay akong makauwi. Kalauna nung maisilang yung baby namin, nagtanong-tanong ako sa mga tao malapit doon sa bakanteng lote kung saan namin nakita si Blackie. Dinescribe ko pa yung itsura ng aso. Wala na raw yun doon. Nasa gasaan ng bus na hindi man lang tumigil. Naiyak si Ina nung marinig yon. Niyakap niya ako. Sabi niya kung di raw dahil kay Blackie, baka napasok na siya nung ibon nung gabing yun. At kung ano na raw ang nangyari sa kanya at sa baby namin. Sayang lang talaga, Sir Neb. Kung hindi lang bawal sa apartment namin nung mga panahon na yon, di sana kinupkup na lang namin si Blackie. Itago niyo po ako sa pangalang Pando. Empleyado ako ng isang mayamang businessman sa lugar namin. Itago rin natin siya sa palayaw na Tommy. Driver ako ni Sir Tommy. Mabait siyang amo. Madaling lapitan. Galante rin siya lalo na kapag may mga okasyon sa lugar namin. Nung unang taon ko kay Sir Tommy, pansin ko na noon na may kakaiba sa kanya. Ayaw na ayaw niyang naiinitan. Lagi siyang nasa loob ng bahay. Para bang takot siya sa araw. Tapos mapili din siya sa pagkain. Kapag nandoon kami sa malaking tindahan niya sa sentro, ayaw na ayaw niya ng gulay na pagkain. Gusto niya mga karne ng baboy o kaya baka. At panghuli, takot siya sa mga simbahan. Ang pinakamaikling daan pauwi sa bahay nila ay may simbahan. Sa harap ng simbahan, may sobrang laking krus na ginagamit ng mga deboto tuwing mahal na araw. Ayaw na ayaw niyang dumadaan kami sa simbahan na yon. Palusot niya sa akin, hindi raw kasi siya naniniwala sa Diyos. Dahil sa mga kakaibang kilos ni Sir Tommy, lagi siyang napapagkamalan na isang aswang. Pero syempre walang nagsasabi sa kanya nito sa personal. Kasi alam nilang pwedeng magalit sa kanila ang negosyante. Baka kung anong gawin nito sa kanila. Malaki ang utang na loob namin kay Sir Tommy. Noong nagkasakit yung anak ko, siya lang yung nagpautang sa akin ng malaking halaga para maoperahan sa appendix yung anak ko. Hindi niya rin pinatungan ng interes yung utang namin. Kaya mabilis din naming nabayaran lahat. Simula noon sabi ko sa sarili ko na magiging loyal akong empleyado sa kanya. Kaso ang hindi ko alam ay ako rin pala ang makakasaksi sa totoong pagkatao ni Sir Tommy. Manananggal si Sir Tommy at nasaksihan ko mismo isang gabi nung magbagong anyo siya sa harap ko. Gabi na yun, pauwi na rin sana ako kaso nakaramdam ako ng sakit ng tiyan. May gumagamit ng banyo sa kusina kaya umakyat pa ako doon sa ikalawang palapag, malapit doon sa kwarto ni Sir Tommy. Pagkatapos kong mailabas lahat ng sakit ng tiyan ko, lumabas na ako. Nadaanan ko yung kwarto ni Sir. Bahagyang nakabukas yung pinto. Narinig ko na parang may umuungol dahil sa sakit. Naisip ko baka natapilok si Sir o natumba sa sahig. Lalapit sana ako para tulungan siya. Nung makaamoy ako ng sobrang baho galing sa pinto, sumilip ako.
Nakatalikod si Sir Tommy. Wala siyang suot na damit. Makintab yung katawan niya. Para bang may pinahid siyang kung ano dun. Tsaka ako nakita na unti-unting nahahati yung katawan niya. May tumubo rin na pakpak sa likod niya. Lumipad si Sir Tommy palabas sa may bintana. Naiwan yung pang-ibaba niyang katawan na nakatayo pa rin dun. Tumakbo ako palabas ng mansyon ni Sir Tommy na talagang takot na takot. Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Hindi ako makapagdesisyon. Isusumbong ko ba sa otoridad ang tungkol sa nakita ko? Matagal nang hinahanap ng mga tao sa lugar namin ang tunay na katauhan ng manananggal na umaaligid daw sa buong bayan tuwing hating gabi. Ilang bata na rin daw ang muntik na biktima. Yung iba halos patayin daw talaga. Nahihirapan akong magdesisyon kasi malaki ang utang na loob ko sa kanya. Siya yung nagbayad sa gastos namin sa ospital. Nung mag-umaga, buo na ang desisyon ko. Kasalanan pa rin ang ginawa niya. At kahit ano pang magandang bagay na nagawa mo, ay hindi nito matatakpan ang katotohanan na nambiktima ka ng mga inosenteng bata. Sinumbong ko sa pulisya si Sir Tommy. Armado sila nang pumasok sa bahay nila, sir. Kinuwento na lang sa akin nung pulis na rumisponde ang nangyari. Pagpasok daw nila sa kwarto, nakahubad si Sir Tommy at nagpapahid na naman ng langis niya sa katawan. Nanlaban daw siya kaya pinaputokan ng mga pulis. Pero sa totoo lang ay hindi siya doon nakasuhan kasi hindi naman talaga naniwala yung mga pulis sa kwentong aswang. Ang totoong kinaso sa kanya ay child abuse kasi may lihim na kwarto pala sa bahay ni Sir Tommy. May mga bata silang natagpuan sa loob nun. Hindi nila sigurado kung ginagawang pagkain ng mga bata o ano. Pero isa ang nasisiguro nila. Inaabuso ni Sir Tommy yung mga batang natagpuan. Nung malaman ko yun kahit papano, hindi ako nakonsensya sa ginawa ko. Tama lang yun kasi sobrang nakakaawa yung mga bata. Siguro masasabi mong mas malala pa yun kesa sa pagiging manananggal. Good morning, Sir Neb. Tawagin niyo na lang po akong Lance. Share ko lang po sana itong nasagap kong kwento sa ninong kong pulis na si Ninong Ed. Tungkol daw ito sa isang kaso na nahawakan nila noon na ang accomplice o kasabwat sa krimen ay kumanta dahil minumulto ng biktima. Sa kanila raw ay hindi sila naniniwala sa mga nagmumultong biktima. Ang mahalaga lang sa kanila ay yung sasabihin ng saksi. May tumawag daw sa police station at ang sabi ay may natagpo ang bangkay sa may kanal sa gilid ng daan. Pagdating doon nila Ninong ay nangangamoy na yung bangkay. Parang ilang araw na raw bago napansin na nasa kanal o kaya naman ay katatapon lang doon dahil walang palatandaan na matagal nang nakalagay roon sa kanal yung katawan. Ewan ko kung anong ibig niyang sabihin pero alam daw yon ng mga pulis. Nakilala naman daw yung bangkay base sa tattoo noon sa may paa na paangklet ang style. Pangalan daw ng babae ang nakasulat at yun ang naging susi para ito ay makilala. Hindi na kasi namukaan yung bangkay dahil naagnas na yung mukha nito buhat sa tama ng bala sa noo, pisngi at leeg. Wala raw malamang motibo sa pagpatay sa biktima na itago na lang natin sa pangalang Toto. Sabi mabait na tao raw. Wala namang nakakaaway dahil kahit nagbibiro ay hindi naman offensive sa mga biro. Sinasabi na ang huli nitong kasama bago natagpo ang patay ay mga kasama sa trabaho. Naiisa ang statement noong ini-interview nila Ninong. Magkakahiwalay sila nung kinausap pero magkakatugma ang mga salaysay. May sinasabi pa si Ninong na nakikita raw nila sa body language ng tao kung nagsasabi ito ng totoo. At yun naman daw kanilang mga in-interview ay mga kabado man pero hindi naman nagsisinungaling sa palagay nila. Ang nangyari tuloy ay walang clue sa kung sino ang pumatay kay Toto at kung ano ang dahilan. Halos isang buwan daw ang nagdaan na walang nangyayari sa kaso ni Toto.
Nailibing na ito at lahat pero wala pa ring lead. Tapos isang araw ay may tumawag sa kanila na nagsasabing alam nito ang buong pangyayari sa likod ng kamatayan ni Toto. Nagpakilala lang na Chris yung tumawag at ang sabi ay nasaksihan nito ang pagpatay kay Toto. Tinambangan daw ito ng bayaw at kapatid ng bayaw nito noong pauwi na galing sa kasiyahan kasama ang mga katrabaho niya. Niyaya na mag-inuman at noong papunta na sa may dalampasigan ay tsaka binaril sa muka. Madilim pa naman doon sa may dalampasigan kaya wala talagang makakakita kung may magpatayan man. Noong inaresto yung bayaw ni Toto at kapatid nito ay may isa pang subuko at nagpakilala na si Chris. Humihingi ito ng proteksyon sa mga pulis kapalit ng mga impormasyon na ibibigay nito. Napag-alaman nila Ninong na kaya raw tumutulong si Chris sa paglutas ng kaso ni Toto dahil palagi nitong napapanaginipan yung lalaki. Parang buhay na buhay raw si Toto at parati pang sinasabi na panahon na raw para bayaran niya ang utang na loob niya rito. Ang tinutukoy raw ni Toto na utang na loob ay yung pagtulong nito sa kanya na mabayaran ang utang ng kanyang anak na graduating sa college. Halos gabi-gabi raw na bumibisita sa kanya sa panaginip si Toto kaya hindi na siya nakatiis at kumanta na sa mga pulis. Wala naman daw kasi siyang kinalaman sa pagpatay dito. Kasama lang siya ng mga salarin at napilitang manahimik. Sabi ni Ninong noong nililitis na yung mga sospek ay nakapagkwento raw ang mga ito na napapanaginipan din nila si Toto na naniningil ng utang na loob pero hindi nila pinapansin. Dahil yun daw mismo ang dahilan kung bakit nila ito pinatay. Mabait daw talaga si Toto. Sobrang bait at matulungin. Pero ang lahat ng pagtulong nito ay nakalista. Naghihintay na balang araw ay maibalik yun sa kanya. At lagi pang bukang bibig kaya nabuisit na sila. Napapahiya raw kasi sila dahil kahit sa karamihan ng mga tao ay nababanggit ang naging pagtulong nito. Nakulong yung mga sospek pati si Chris pero mababa lang yung sentensya sa kanya. Sabi ni Ninong hindi na bago ang kaso ni Toto. Ilang beses na raw silang nakahawak ng kaso na nagmumulto raw yung biktima kaya umamin ng may sala. Pero para sa kanila ay nakonsensya ang mga sospek kaya sila umamin. Hello po sa lahat ng tagapakinig at subscriber ng Pinoy Creepypasta. At syempre pa sa inyo po Sir Nebkero. Ako po si Dan. Ang kwentong isishare ko sa inyo ay tungkol sa kung paano nakaligtas ang tiyuhin ko sa isang masamang tangka nang dahil sa kabutihan ng kanyang kalooban. Isang manggagamot si Tio Castor na siyang tampok dito sa kwento ko. Noon ay may nakalaban daw siyang malakas na mambabarang. Ang tagal niya itong kinalaban dahil ayaw tantanan yung babaeng pinahihirapan. Katagalan ay natalo rin naman yun ni Tio Castor. Inutusan pa raw siya noong biktima na patayin yung mambabarang pero hindi niya ginawa. Sinabi lang niya na patay na yon para mapayapa na yung biktima. Ang sisti kasi ay may kasalanan naman talaga yung biktima kaya ito pinasusuka ng mga linta at nilalabasan ng uod sa tenga. Marites daw kasi yung biktima at ang mga kinakalat na chismis talagang chismis lang na mapanira at walang basehan. Napabarangay ng araw yun dahil sa katabilan ng dila kaya noong pinarurusahan na ito ng mambabarang ay may konting simpatya pa raw si Tio doon sa nagpaparusa. Pero syempre kahit pa nga marites yung babae ay mali pa rin na parusahan ito ng grabe. Kaya tinulungan pa rin ni Tio. Hindi nga lang niya sinunod ang sinabi nito na patayin yung mambabarang. Bukod kasi sa medyo deserve naman na mabarang yung biktima, nalaman daw ni Tio na breadwinner yung nambabarang. Mag-isang binubuhay ang 8 anak sa pamamagitan ng panggagamot, pambabarang at pagtitinda sa palengke. Naawa raw si Tio sa mga maliliit pang anak kaya pinaligtas na lang niya.
Years later ay may nakilalang isang batang albularyo si Tio. Giliw na giliw raw sa kanya yung batang yon at minsan ay naiilang na siya dahil para ng alagang aso kung makasunod sa kanya. Nakipanuluyan kasi yung batang yon na si Kuya Arnel sa bahay ni Tio Castor at sa kanya ito nag-aral ng mga karunungan. Isang araw ay biglang nawala si Kuya Arnel. Maghapon siyang hinanap ni Tio Castor. Nakasalubong na lang daw niya ito na pasuray-suray at duguan ang muka. Inuwi ni Tio Castor si Kuya Arnel at ginamot. Nalaman niya na may nakalaban itong alaga ng mambabarang. Pero hindi talaga ito ang punterya, kundi siya. Sinalo ni Kuya Arnel ang sumpa para kay Tio. Mabuti na lang at bata at malakas si Kuya Arnel, kaya nakaya nitong lampasan ang sumpa. Nung magkamalay si Kuya, ay nakagalitan siya ni Tio Castor dahil sa pagsalo niya ng sumpa. At doon na nalaman ni Tio kung sino talaga si Kuya Arnel. Siya pala ay anak ng mambabarang na hindi tinuluyan ni Tio. Noon daw nakikipaglaban ng ina nito kay Tio ay naririnig nilang magkakapatid ang lahat. Nagmamakaawa raw ang kanilang ina habang hindi ito makagalaw sa kinauupuan. Narinig daw nila na sinabi ni Tio Castor na papatay na nga ang kanilang ina. Naghahabilin na raw noon yung nanay nila, pero nagulat na lang sila nung ang sunod na marinig nila kay Tio Castor ay napatay na nga raw nito ang mambabarang at hindi na manggugulo. Nalaman nila mula sa gabay nito na naawa talaga si Tio sa mambabarang dahil nga sa mga anak nitong maliliit pa. Mula raw noon ay nagbagong buhay na ang ina ni Kuya Arnel. Hindi na ito ng barang, sa halip ay nanggagamot na lang. Parati daw sinasabi sa kanila ng ina nila na utang nito ang ikalawang buhay kay Tio Castor. Bago raw mamatay ang kanilang ina dahil sa sakit, ay hinabilin nito kay Kuya Arnel na noon ay nagsisimula na ring mag-aral manggamot na kay Tio Castor magpaturo at parating aalalahanin na kung hindi dahil dito ay hindi nila makakasama ng matagal ang kanilang ina. Kaya ayun, tinanaw palang utang na loob ni na Kuya Arnel ang ginawa ni Tio. Ilang taon na ang nakakaraan, kaya handa nitong isugal ang sariling buhay para kay Tio. 80 anyos na ngayon si Tio Castor at si Kuya Arnel naman ay magsi-50 na. Nakilala na rin ni Tio ang iba pang kapatid ni Kuya at lahat sila ay malaki ang pasasalamat kay Tio Castor. Magandang araw sa inyo, Sir Neb. Tawagin mo na lang ako sa pangalan na Alan. Itatago ko yung pagkakakilanlan ko, gayon din yung mga taong mababanggit ko rito. Dahil na rin sa alitan pa rin namin sa pamilyang, tatawagin ko na lang na pamilyang Santos. Sir Neb, ako 10 ng aking asawa at mga anak ay biktima ng kawalan ng utang na loob ng pamilyang yan. Mga walang yan na matapos naming tulungan noong sila ay walang-wala, ay nakuha pa kaming ipakulam. Wala naman kaming pinakitang masama sa kanila, kundi pawang kabutihan at pakikipagkapwa-tao. Pero kasamaan ang ginanti nila sa amin. At dyan nga iikot ang kasaysayan na ibabahagi ko sa inyo ngayon. 2005 nang makalipat kami sa kalye kung saan naging kapitbahay namin ng mga Santos. Nakabili kami ng asawa ko ng lupain na direktang katabi ng bahay ng mga ito. Kaya naman nung maipatayo na yung bahay namin at nanirahan kami roon, ay yung mga Santos ang una naming naging kaibigan. Bilang bago lang kami sa lugar ay sa kanila kami naging malapit. Sa kanila kami nagtatanong kung saan ang ganito o ganoon. Kung may kakilala bang gumagawa ng ganito o ganyan. Basta marami naman silang naitulong din sa amin na pinapalitan naman namin ng maayos na pakikisama. Nagbibigay kami ng ulam o anumang pagkain na meron kami. Pinapahiram sila ng mga gamit na kailangan nila. Maging pera ay pinapautang namin sila, na hindi naman sa pagyayabang ay madalas na nakakalimutan na lang nila. Katagalan ay nakapagpatayo kami ng bakery sa bungad ng kalye at talagang malakas yun.
yung ina ng mga Santos na si Minda, ay nag-apply na kahera sa aming bakery. At syempre pa ay tinanggap namin ng asawa kong si Lisa. Kahit na ang plano sana ay ang asawa ko na lang muna ang magkakahera doon. Nagkaroon ng ikalawang branch yung bakery at pinasok naman ni Minda yung panganay niyang anak na si Mira bilang tindera doon. Si Mira kasi ay pamilyado na pero kasama pa nilang naninirahan sa kanilang bahay at walang trabaho. Tinanggap pa rin namin si Mira. Gayunpaman kahit na may trabaho na sina Minda at Mira sa amin, ay nakakabali pa rin sila at nakakautang sa amin. Sa totoo nga ay halos wala na silang sahurin dahil laging ina-advance. Ewan ko sa kanila. May trabaho naman sa munisipyo yung asawa ni Minda na si Raul pero laging kinakapos. Pero syempre labas na ako dun. Hanggang sa nung makwenta namin yung utang at bale nila Minda at Mira sa amin, nalaman namin ng asawa ko na katumbas ng 2 taon na advance sa sweldo ang nakukuha nila. Kaya naman tinapat na namin yung mag-ina na kung pwede ay babawasan namin yung kanilang sweldo para kahit papano ay makabayad sila sa amin. Hindi naging maganda ang resulta ng usapang yon. Nagkataasan pa ng boses yung asawa ko at ang mag-inang Santos. Kaya kalaunan ay sa barangay na kami nagkaharap-harap. Ang pinaglalaban nila ay halos inaalila na raw namin silang mag-ina dahil kahit hindi na oras ng trabaho ay inaabala pa namin sila. Pwede naman silang tumanggi kung ayaw nila dahil hindi naman namin sila pinipilit. Bukod doon ay kapag sila ang mang-aabala sa amin ayos lang. Tapos kapag kami ang nakakaabala nililista pala nila yon bilang trabaho. Kalaunan ay sinabi pang kami ang walang utang na loob dahil kung tutuusin daw ay hindi na namin dapat pang singilin ang mga bale nila dahil sa mas malaking trabaho na nagawa nila. Siyempre pa hindi kami pumayag dahil empleyado pa rin namin sila. Napagkasunduan sa barangay na babayaran pa rin nila yung kanilang bale at utang. Masama pa yung loob noong mag-ina nung pumayag. Pero alam nyo ba, imbis na tumupad sa napagkasunduan, ay bumira ng layas sa lugar namin ang mga tinamaan ng magaling. Sa galit ng asawa ko ay pinost niya sa Facebook ang ginawa sa amin ng mga Santos. At ang naging sagot nila sa aming aksyon ay ang pangkukulam. Nakakatawa na may pambayad sila sa mangkukulam pero sa utang sa amin wala. Alam naming sila ang nagpaparusa sa aming pamilya dahil sila lang naman ang aming nakaalitan. Isa pa ay kilala sa mga pambabarang at pangkukulam ang pinagmulang probinsya ni Raul. Kaya 100% kaming nakakatiyak na sila ang nagpadala ng grabing sakit ng ulo sa akin noon. Siguro dahil ako ang padre di pamilya, ay ako ang inuna nila. Natumba ako noon sa banyo. Akala namin ay stroke na ang nangyari sa akin. Pero pagdating sa ospital, wala namang makitang mali sa utak ko. Kung saan-saan pa kami nagpatingin na espesyalista. Pero sadyang walang namamagang ugat o anuman sa akin. Pero sige yung pagkasakit ng ulo ko na parang mas gusto ko na lang na iumpog sa pader ang ulo ko. Lagi akong tulog noon para lang maibsan yung sakit ng ulo. At dahil nga hindi naman ako magamot ng doktor, ay sa albularyo na kami lumipat. Yun nga at sinabing kinukulam ako ng taong may galit sa akin. Siyempre alam ko agad kung sino ang walang niya. Pero hindi pa sa akin natatapos ang pangkukulam nila Minda. May pinadala silang kung anong malas sa aming negosyo. Kaya unti-unting nalugi yung bakery namin hanggang sa nagsara na. Bukod doon ay nagkaroon ng sugat sa mga kamay si Liza. Parang paltos lamang yun na nangangati noong umpisa. Nung pumutok yun ay lalong lumala ng lumala. At kahit ipa-derma ay patuloy lang na namamalat at namumula. Halos hindi na maikuyom ni Liza yung mga kamay niya at para bang napupudpod yung mga daliri niya. Ang kondisyon namin ni Liza ay palala ng palala. Kaya naman yung panganay naming si Luis ang halos magbuhat ng pamilya namin. Noon ay 21 years old pa lang si Luis at nagkukolehiyo
Pero dahil sa hindi na kami nakakapagtrabaho ng mama niya, ay napilitan siyang huminto para siyang mag-supervise ng natitira naming bakery. Tumanggap din ng mga drawing commission si Luis para pandagdag kita. Ang nakakapagtaka lang noon, kahit na kayod kalabaw si Luis ay kinakapos pa rin kami. Minsan ay murals pa ang ginagawa niya, pero sadyang kulang. Hindi namin alam kung saan napupunta yung kinikita ni Luis. Nakakaraos naman kami pero hindi na kasing rangya ng dati. Hanggang sa napansin namin ni Liza na nanunumbalik na yung dati naming lakas. Yung mga sugat niya sa kamay ay natuyo at yung pagsakit ng ulo ko na tumagal ng halos 2 buwan ay milagrong nawala. Doon lang inamin ni Luis na ang kalakhan pala ng kanyang kinikita ay binabayad niya sa isang magaling na mananambal na taga roon din sa probinsya ni na Raul. Hindi namin alam ni Liza kung paano nagawa yon ni Luis, pero kilala raw pala mismo ng mananambal na kanyang binayaran ang kumukulam sa pamilya namin. Nung makita raw ni Luis na tinarget na rin ang pangkukulam ang mama niya, ay naisip niyang iisa-isahin kaming mag-anak, kaya gumawa siya ng paraan para maprotektahan ang sarili niya, gayon din ang 2 niyang kapatid. Sinubukan na rin daw siyang parusahan ni Laminda dahil ang proteksyon niyang bracelet ay nagkandabasag ang mga kristal. Kaya naman ang plano sana niya na pagalingin lang kaming mga magulang niya ay nauwi sa paghihigante kina Minda. May tinatawag siyang rabuelta na pinagawa roon sa mananambal, pero tinanggihan daw siya nito, kaya nagpahanap siya rito ng maaaring gumawa noon. At nung makahanap nga ay pinabalik niya kina Minda lahat ng parusang binigay sa amin. Gumaling naman nga kami ni Liza, pero ang mga daliri niya ay umiksi na dahil napudpud nga yun. Ayos lang naman dahil nakabalik siya sa pagmamanage ng bakery namin at naibangon muli. Si Luis tuluyan na ngang huminto sa pag-aaral at nag-focus na lang sa pagpipinta at paminsan-minsang pag-aaral ng lihim na karunungan. Hanggang sa mga oras na ito ay binabantayan ni Luis ang pamilya Santos. Ang sabi niya ay mahina na raw si Raul, bedridden at hindi na nakakausap. Si Minda naman daw ay naputulan na ng kaliwang kamay dahil sa pagkabulok. Hindi kasi nila kinayang i-counter ang pagbabalik ni Luis ng parusa sa kanila dahil wala nang maipambayad sa mangkukulam ang mga ito. Si Mira daw ay naging kalapating mababa ang lipad para masuportahan ang anak nito matapos iwan ng asawa. Kasalanan naman nila ang nangyari sa kanila, Sir Neb. Ang tatapang kasi masyado. Sila na nga ang may atraso sa amin, ay sila pa ang manunumbat noong singilan na. Hindi yata alam ang pinagkaiba ng utang na pera at utang na loob.